Welcome back sa atin mga kapatid natin sa pananampalataya dyan. So, may bagong reaction na naman tayo ngayon. So, mula kay sa iyong araw, sabi ng Diyos, may darating na 6 na pangyayari sa Pilipinas o sa buong mundo na hindi matutuwaan lahat. So, mula kay sa iyong araw, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng mga video content niya, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video niya. At mag-subscribe ka na rin sa channel ko, Pinoy Master Channel. At huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong reaction video na i-upload ko araw-araw. So ito na nga, babala ito ng ating Panginoong Diyos. May 6 na darating na pangyayari. Ang propesiya ng katapusan, hindi matutuwa ang lahat. So ano kaya itong 6 na 6 na darating na pangyayari to sa ating mundo. So kapag sinabi yan na na propesiya, lubhang nakakatakot yan Kasi kasi nakasulat na yan sa sa Biblia Pag sinabing propesiya, siyempre magkakatotoo yan. Yung iba, yung hindi naniniwala sa Biblia, hindi sila naniniwala, pero hindi nila alam na yung hindi naniniwala, hindi nila alam na naganap na pala ito. Kaya ito, panauron, huwag na nating patagilin pa mga kapatid. Panauron na natin to. Ating i-focus ang ilang mga events na mangyayari base sa ilang prophecy. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Number 1, ang pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng rapture. Ang rapture ay hindi ito isang sikreto, kundi ito ay isang significant na propesiya patungkol sa pagyanig ng mga nasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ina-unfold nito ang palapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng paghahanda sa mga puso ng mga tao para sila ay makahanda na salumpungin ang ating Panginoong Diyos. Hinahanda ng ating Panginoon ang ating mga puso upang tayo ay maka-experience ng everlasting joy sa hinaharap. At napakasaya na pangyayari na pag ang ating Panginoong Diyos ay darating mula sa mga alapaap na binabanggit sa 2 Thessalonica 4:16 na ang ating Panginoon ay pababa na may sigaw ng isang arkanghel at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay at tayo na mga buhay ay sasalubong sa ating Panginoong Diyos kasama ng mga binuhay at tayo mananatili magpakailanman sa langit na bayan. Tsaka pala mga kaibigan, kung nais mo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Pangalawa ay ang pag-angat ng Antikristo. Naniniwala ako na magkakaroon sa huling kapanahunan ang pag-angat ng Antikristo. At ito ay gagamitin ni Satanas para ayusin ang stage para sa isang kakaibang human civilization. Nai-imagine natin mga kaibigan na ang ating mundo ay kailangan ng mga solusyon sa mga problema na nangyayari sa ating mundo ngayon. Ngunit ang darating ay nagpapanggap na man of peace na akala nila ay magbibigay ito ng solusyon sa mundo. Ngunit siya pala ang tinatawag na man of destruction na binabanggit sa banal na kasulatan. At nakakalungkot na sa huling kapanahunan ay instead na kamumuhian siya, ay siya pa ang sobrang mamahalin kaysa sa ating Panginoong Diyos. At ito pa ang binabanggit na ang mga taong nagmamahal lamang sa mundo ay sila lamang ang mag-worship at mag-aador sa Kanya na binabanggit sa Revelations 13:16. At sila ay makakatanggap ng tatak sa kanilang kamay at sa kanilang noo. At ang kanyang gagawin ay paralinhanin ang bawat isa. At ipapakita niya na siya ang karapat-dapat na
na sambahin ng mga tao. At hindi alam ng mga tao na ang kanilang sinasamba ay walang iba kundi ang halimaw na binabanggit sa banal na kasulatan. Ang halimaw na nag-iimpluwensya sa mundo upang matatakan ang ating mga noo at ang ating mga kamay na sumisimbolo sa ating pagmamahal sa mundo kaysa sa ating Panginoong Diyos. Ika pa sa Revelations 13 verse 18, kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang na halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang bilang ay 666. Oo mga kaibigan, ito ay isang pangalan na katumbas ng tatak ng halimaw na equivalent sa 666 na ito ay sumasaklaw sa literatura ng maimpluwensyang tao sa buong mundo, nakakalaban sa batas ng ating Panginoon at itatatag niya ang kanyang sariling batas. Ito ang makalaman ng mga batas na sumasangguni sa pagmamahal sa mundo, pananalapi, kapangyarihan at kalaswaan. Number 3, magkakaroon ng Great Tribulation na ito ay binabanggit sa Matthew 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula nang likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa. So ito na nga yung tinatawag na na nakakatakot na propesiya. So may sa pagdarating ng katapusan, may lalabas na mga halimaw, yung mga balang na ang weird ng itsura, may mga sungay na balang na parang mukhang tao. O ang nila ay ang kagat nila ay napakasakit. So mas parang kagat daw ng alakdan ito. Yung kagat nitong mga balang na napaka-weird ng itsura, yung ito galing ito daw sa Hades. At umulan din ito ng ng mga blocking yellow na 50 ang kilo ang bigat. At lumindol ang pinakamalala talaga yung lumindol na napakalakas na hindi pa nararanasan ng mga tao simula ng ginawa ng Diyos ang mundo. So, sobrang lakas daw ng lindol nito ay mahati sa dalawa yung mundo natin. So, yung mga pulo, yung mga bundok mawawala, yung mga pulo magkawatak-watak na sila. So grabe talaga tong sobrang nakakatakot talaga ito dahil sa ang propesya, dahil sa galit na ng Panginoong Diyos sa atin. Dahil dito na punong-puno na raw siya. Itong ganito mga propesya mga kapatid, hindi ito pinaniniwalaan ng iba kasi ang iniisip nila ay puro pera, puro luho sa buhay, babae, bisyo, mga dahil sabi daw nila kapag sumamba daw sila sa Panginoong Hesus ay parang lalo silang magkakaproblema. Pag puro pera daw at ng luho sa buhay, mga pababae, ganyan. Mga hindi na nila pinapansin ng ating Panginoong Hesus at ibang ang sinasamba nila ay parang daw sila parang parang mas maginhawa dahil ang kanilang pamumuhay. So, ganyan talaga si Satanas kasi hindi natin si Satanas hindi natin kaya si Satanas kasi makapangyarihan din si Satanas. Ang lang niya, ang katapat lang niya ang ating Panginoong Hesus. Kaya itong mga taong sa ibang lugar ay talaga sobrang makasalanan talaga dahil ito sa dahil sa impluwensya ni Satanas at dahil din sa hindi matatag ang kanilang pananampalataya. Ito ang binabanggit sa Matthew 24 verse 21 o sa Ingles ay tinatawag na Great Tribulation, ang matinding paghihirap sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngunit mas matindi ang paghihirap na mararanasan ng mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos dahil mararanasan nila ang kamatayan. Ngunit ang good news sa mga tao na matatatakan ng selyo ng ating Panginoong Diyos ay makakamtan nila ang kaligtasan sa mga panahon
Itong taong sumasamba sa halimaw, ito yung mga taong ito yung mga taong tinatakan din ng Antikristo, yung tinatawag na Mark of Beast. So itong yung Mark of Beast, kapag bumili sila, so sila lang ang sa mga tindahan, so sila lang may karapatang makatinda ng kanilang makabili ng mga bilihin, kasi meron silang tatak na Mark of Beast. So itong tayo na hindi tayo nagpatatak sa Mark of Beast, tayo ay papatayin ng mga ng Antikristo. Yung mga alagad ng Antikristong ito. So matagal pa yun mga kapatid, hindi pa ngayon yan, hindi pa sa panahon ko ngayon, baka matagal pa yun. Siguro hindi natin alam kung 2050 ba yan mayari, o mas matagal pa sa 2050. Itong tinatawag na nakakatakot ng mga propesiya. Iyan. At hindi nila kailanman mararanasan ang kamatayan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang nakakatakot ito ay isang pangyayari na mangyayari na sa ating kapanahunan ngayon. Daniel 9 verse 27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pakpak na makasuklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Ito ang tinatawag na abomination of desolation sa English, o tinatawag na pagbubuhos ng puot sa maninira. Ito ang mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Mabubuhos sa kanila ang puot ng ating Panginoong Diyos sa huling kapanahunan. Kaya naman tayo ay hinahanda na ng ating Panginoong Diyos na matanggap natin nawa ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang grasya at ang kanyang selyo. Number 5, ang labanan ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga hari sa buong mundo. Magkakaroon kasi ng unity ang lahat ng mga leader sa buong mundo upang kalabanin nila ang batas ng ating Panginoong Diyos sa kaparaanan ng pagwawalang bahala sa 10 utos ng ating Panginoong Diyos, ang basehan ng gobyerno ng ating Panginoong Diyos sa langit. At kung tayo ay re-rebelde laban sa gobyerno ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kanyang mga utos, ay tayo ay mapapahamak, dahil ang labanan ng ating Panginoong Diyos laban sa mga leaders ng mundo ay sobrang unmatched. Ibig sabihin, nanalo na ang ating Panginoong Diyos. Panalo na siya, at sino man ang kakampi sa gobyerno na hindi ina-acknowledge ang utos ng ating Panginoon, ay siya ay mapapahamak sa huling kapanahunan. At binabanggit pa sa Revelations 19 verse 20 to 21, ang halimaw ay mahuhuli sa huling kapanahunan kasama ng mga bulaang propeta na magpapahayag ng mga sinyalis na kababalaghan, at kanilang ilinlangin ang mga tao na nakatanggap ng marka ng kaaway. Ngunit sila ay kukunin, ihahagis sa impyerno kasama ng mga tao na sumusunod sa kanila. At ito ang mangyayari sa huling kapanahunan, at magiging victorious ang ating Panginoong Jesucristo, at magtatatag siya ng isang mundo na kasama ka dun at mananatili sa kanyang piling magpakailanpaman. Ngunit bago ito mangyayari ay magkakaroon muna ng judgment. Number 6, ang lahat ng mga libro ay mabubuksan, ang libro ng buhay at ang libro ng patay. Ang lahat ng mga nakasulat ang kanilang pangalan sa libro ng patay ay sila ay makakaranas ng kaparusahan sa impyerno. Ngunit kung ang pangalan mo ay nakasulat sa libro ng buhay, ay makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. At ano ang basehan sa mga ito? Ang basehan ay ang batas ng gobyerno ng ating Panginoong Diyos. Ito ang 10 utos. Kaya naman mga kaibigan, umaaninaw lamang sa pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos na binabanggit sa John 14 verse 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Mga kaibigan,
sundin natin ang kautusan ng ating Panginoon upang tayo ay maging bahagi sa mga mapapalad na dadatnan ng ating Panginoon at tayo ay mapapalayo sa impyerno. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. So ito na nga yung sinabi ni sa iyong araw na marami talagang mapapahamak dito sa katapusan, sa pagdarating ng katapusan, kasi nakapropesiya na ito eh. Kaya itong mga tao na hindi talaga naniniwala sa Diyos, wala na tayong magagawa. Yung tinawatawanan lang nila yung nakasulat sa Biblia, sabihan lang na hindi naman yan totoo eh. Mangyayari ba yan? Hindi pa yan mangyayari ngayon. Pero hindi pa yan mangyayari sa kapanahunan ngayon natin. Kapanahunan natin, matagal pa yan. Kaya nga pinaalahanan tayo na sobrang nakakatakot itong huling propesiya, itong 6 na propesiya ng katapusan bago dumating ang Panginoong Hesus. Binabalaan na tayo eh. Dahil hindi biro ito hindi biro na itapon ito sa dagat-dagatang apoy. Ito pa lang daw sa Hades, napakahirap na doon. Yun pa kaya sa dagat-dagatang apoy. Yung mapaso ka nga sa apoy, yung kalingkingan mo, yung ganyan lang yung hintuturo mo sa mainit na tubig. Napakasakit na. Doon pa kaya sa dagat-dagatang apoy. Isipin niyo mga kapatid, huwag kang matakot. Sabi nga sa Bible, huwag kang matakot na papatayin ang katawan mo. So matakot ka kung papatayin ng Diyos ang iyong kaluluwa. Kasi kapag nasa dagat-dagatang apoy ka na, kaya wala ka nang magagawa. Hindi ka nagsisi nung nabuhay ka pa, hindi ka nagsisi sa mga kasalanan. Nang itong binalaan na tayo ng Panginoong Diyos na magbalik loob sa Kanya, pero wala pa rin. Tumatawa-tawa lang kayo, wala na kunwaring banal kayo, napaka-plastic kayo sa nagpaka-plastic kayo sa Panginoong Diyos. Yun ang yung kahit patay ka na, ito nga bubuhayin pagdating ng katapusan, bubuhayin itong unang bubuhayin ng itong namatay sa Kanya, ang Panginoong Hesus, at ang huli itong bubuhayin ay itong mga makasalanan, pero sila ay ibubuli doon sa dagat-dagatang apoy kasama itong mga false prophet, yung mga false messiah nga, itong mga itong antikristo, itong lahat ng itong mga taong makasalanan na hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan bago sila namatay. Kaya dapat maging matatag pa rin tayo sa ating pananampalataya at huwag na tayong gumawa ng masama. Sundin natin ang 10 utos talaga ng Diyos Ama. Okay, hanggang dito lang sa mga kapatid. So napakaganda na topic natin ngayon na binigyan natin ng reaction video ngayon. So makita-kita tayo sa susunod nating reaction video at maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po kayo palagi. Peace out.